Bago po natin simulan ng kwento, napapansin ko po kasi na marami tayong viewers pero hindi naman po sila nasusubscribe. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please hit the subscribe button. And once na nakasubscribe na po kayo, pakihit na rin po yung notification bell para pag nag-upload po ako, kayo po ang unang mano-notify. At kung hindi naman po kalabisan, pakilike na rin po yung kwento at pakicomment na rin po kung anong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw na to. And let me know na rin po kung tagasan kayo para alam ko kung tagasan ba ang karamihan ng nakikinig sa akin. Kung lahat ba nasa Pilipinas o may mga OFW ba tayong nakikinig sa akin. So tama na ang commercial, diretso na tayo sa kwento. Ang nakaraan. Sino pong bakla sa atin ha? Kailangan naman ako. Itong tatandaan mo ha. Kapag may narinig akong nagsasabing bakla ako, bobugbugin ko talaga. Kitang-kita ko naman sa mukha niya ang pagpipigil ng kanyang tawa. Tinatakpan niya ng kanyang mga kamay ang bibig niya at yumuko upang hindi ko makita ang bibig niya na halos puputok para sa isang tawa. Wala pare. Wala magsasabi sa bakla dito. Pareho tayong lalaki dito. Tunay na lalaki. Nalilito na talaga ako. Parang gusto ko nang bumigay at aminin sa kanya na napakla ko at may nararamdaman ako para sa kanya. Feeling ko talaga ay nadagdagan tuloy ang guilt ko at lalong bumigat ang aking kalooban. Kaya may isang balak akong nabuo. Kapag naglasing siyang muli, aaminin ko na talaga sa kanya lahat. Isang linggo bago magsimula ang klase, nagpaalam muna ako kay Izzy na uwi muna ako sa probinsya dahil gusto kong bisitahin ang bahay ng lola ko. Wala kasing naiwan doon at ang kaibigan ng inay na ninang ko rin ang nagpresenta na siya muna ang titingin-tingin sa bahay. May maliit na niyugan din na naiwan ng lola ko at titingnan ko rin kung pwede nang magpakopra. 3 araw at 3 gabi lang ako roon. Pero napaaga ang pagbalik ko dahil ko konti pa lang ang pwedeng makopra na niyog kaya hindi ko na nahintay pa ang pangatlong gabi. Sa totoo lang, sobrang namiss ko rin si Izzy at nasasabik na ako makita siya. Bago ako dumiretso sa apartment niya, ay dumaan muna ako sa isang restaurant na paborito niyang bilhan ng siopaw. Bumili ako ng 4 na piraso, pasalubong ko sa kanya. Hindi ako nag-text na darating ako. Gusto ko siyang sorpresahin. May sarili naman kasi akong susi nun. Nang nasa apartment na ako, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Walang tao sa sitting room kaya maingat akong naglakad na patiyad patungo sa pinto ng kwarto namin. Dahan-dahan kong binuksan iyon. Pero imbis na siyang masorpresa sa pagdating ko, ako pa ang napatigil sa eksenang nadatnan ko. Si Izzy ay nasa loob ng kanyang kwarto. May kasamang babae na sobrang lapit sa kanya. Ramdam ko kagad ang tensyon sa pagitan nila. Parang wala silang pakialam sa paligid. Nakapikit pa si Izzy. Halatang nadadala ng sandali. Habang ako naman ay natigilan at napatulala. Sa sobrang gulat ko, nabitawan ko ang dala kong siopaw na gumulong pa sa sahig. Biglang nagmulat ang mata ni Izzy at doon nagtama ang tingin namin. Agad kong isinara ang pinto at dali-daling tumakbo palabas ng apartment. Hindi ko alam kung saan ako tutungo ng mga sandaling iyon. Ang alam ko lang ay umiiyak ako habang tumatakbo ng walang direksyon. Damang-dama ko ang sakit na parang tinatadtad ang puso ko. Lalo na nang makita ko ang mukha ng babae. Ang ganda niya at bagay na bagay silang dalawa. Nahinto lang ako nang nakita ko ang simbahan. Pumasok ako sa loob at doon ay umupo sa isang tabi. Lumuhod ako at nilabas ang lahat ng sama ng loob. Nang medyo nahimasmasan ay tinungo ko ang tulay sa may likod nito. Ito yung nagdudugtong sa kalsada na hinati ng ilog. Sa mismong tulay ay may footling sa gilid at doon ako tumayo. Sumandal sa barandilya paharap sa dagat kung saan naman nagsalubong ang tubig ilog at tubig dagat. Doon ay pinilit kong aliwin ang aking sarili.
Nasa ganun akong pagmumuni-muni nang biglang may tumikhim sa aking likuran. Si Easy. Nakatayo lang sa aking likuran at tinitingnan ako. Nasaan ang girlfriend mo? Umuwi na. Hinatid ko na sa terminal. Hindi naman talaga yung natutulog sa apartment. Kahit nga gabing-gabi na basta may bus pa na masasakyan, uuwi pa rin yun sa kanila. Pasensya ka na nga pala kanina ha. Hindi ko kasi akalain na naroon kayo sa loob. Ang akala ko, ikaw lang ang mag-isang nandun. Okay lang yun. Sa totoo nga niyan, ako nga dapat na mag-sorry sa'yo Bakit ka naman magsusorry sa akin? Kasi hindi kita natimbrihan na darating siya. No ka ba wala yun? Siyempre, girlfriend mo siya at apartment mo yun. Kaya kahit anong oras, pwede siyang pumunta na hindi mo na kailangan magpaalam sa akin. Pero siyempre diba, bilang roommates mo, dapat mo ring malaman. Nga pala, anong sinabi mo sa girlfriend mo tungkol sa akin? Nakita niya ako diba? Ang sinabi ko na lang, ikaw yung napili ko sa mga nag-apply na gagawa ng mga trabaho ko sa office na hindi ko natatapos during office hours. Alam naman kasi niya na naghahanap ako ng assistant. Okay lang naman sa kanya. Ang totoo nga niyan, na-impress nga siya sa malaking pagbabago sa apartment ko, pati sa lawn ng building. Ang hanga nga siya sa iyo Ang sinop daw ng kwarto ko at ang ganda ng lawn. Oh, okay. May sinabi pa pala siya. Uy, anong sinabi niya? Na ang gwapo mo raw. Baka raw bakla ka at akitin mo ko at sa kalaunan, may love ako sa'yo. Sabay titig sa akin. Seryoso ang kanya muka. Hindi ko maintindihan ang facial expression niya ngayon. Hindi ko rin alam kung papuri ng girlfriend niya yung sinabi niya sa akin o panunuya. Seryoso ka? Sinabi niya yon? Oo. Ano namang sinagot mo? Ang sabi ko, hindi ka bakla. At sinabi mo ang totoo sa interview ko sa'yo. Sinabi ko rin na hindi ka pa nga naka-move on dahil kakahiwalay niyo pa lang ng girlfriend mo. Doon naman ako tinabla ng hiya sa sarili. Nagsisinungaling kasi ako at iyan ang bagay na kinatatakutan kong malaman niya. O naniwala naman ba siya? Siyempre naman. Totoo naman yun, di ba? Hindi ko na sinagot ang tanong niyang iyon. Yumuko na lang ako. Parang gusto ko nang lumipat ng tirahan. Ha? Bakit naman? Dahil ba ito sa girlfriend ko? Hindi naman. Yung best friend ko kasi, niyayaya niya ako na sa boarding house na lang nila ako tumira. Malapit lang kasi sila sa university, wala pang 5 minutong lalakarin at makakarating na kami sa gate ng campus. At halos lahat din ng boarders sa kanila mga commerce students. Hindi siya nakaimik agad. Seryoso pa rin siyang yumuko na tila nag-iisip. Biglaan naman yata yung desisyon mo. Ayaw mo na ba sa apartment ko? May nagawa ba ako na hindi mo nagustuhan? Wala, ano ka ba? Hindi ikaw ang dahilan. Sa totoo nga niyan nahiya na ako sa iyo Nito mga nakarang araw, hindi ka na nagpapagawa sa akin ng mga assignments mo. Tinutulungan mo na ako sa paglilinis ng apartment at sa iba pang mga gawain. Halos wala na akong ginagawa sa apartment mo So yan talaga ang dahilan kung bakit ka aalis. Pwede naman kitang bigyan ng trabaho Alam mo ang kulit mo. Sinabi na ngang hindi yan ang dahilan Ay, okay sige. Bahala ka. Pero kung ako lang sanang masusunod ayaw kitang umalis. Basta pag-isipan mo ng mabuti yan Saka ilagay mo dyan sa kokote mo na masasaktan ako pag umalis ka. Hindi na ako kumibo. Pero buo na ang isip ko. Kasi kahit sinabi niya na masasaktan siya kapag umalis ako, paano naman ang damdamin ko, diba? Dapat pa bang manatili ako kahit nakikita ko sila ng girlfriend niya na may ginagawa at parang sinasaksak ang aking puso? Isa pa, baka lalo pang mahulog ang loob ko sa kanya. Ako pa rin ang talo sa bandang huli. Ako pa rin ang may iwang mag-isa at luhaan. Umuwi kami sa apartment niya na walang imikan. Kahit sa pagtulog ay tila nakakabingi ang katahimikang namamagitan sa aming dalawa.
Kinabukasan ay maaga akong nagising. Dating gawi, naghanda ako ng almusal para sa kanyang pagpasok. At kahit nang kumakain na kami at magkaharap habang kumakain, ay wala pa rin kaming imikan. Nag-iiwasan ng tingin. Ramdam ko ang lungkot niya. Alis na ako. Ang sambit niya nang tuluyan na siyang umalis para sa kanyang trabaho. Naninibago ako sa kanyang inaasta. Kung dati nakangiti siya na nagpapaalam sa akin, na mga sandaling iyon ay hindi siya makatingin sa akin at dire-diretso siyang umalis. Tumangaw lang ako sa kanya habang nakatayo ako sa may pintuan at pinagmamasdan siyang naglalakad palabas ng gate. Nang nakasakay na siya sa taxi, sinundan ko pa rin siya ng tingin. Hanggang sa tuluyang maglaho sa aking paningin ng taxi na kanyang sinasakyan. Mistulang tinadtad ang aking puso. Bumalik ako sa loob ng apartment at tinungo ko ang kwarto. Inimpake ko ang aking mga gamit. Nang matapos ay kinuha ko ang isang papel sa drawer at gumawa ng sulat. Dear Easy, maraming salamat sa kabaitan mo. Hindi ko malilimutan ang lahat ng mga ginawa mo para sa akin. Ang mga biruan natin, ang mga masasayang harutan. Aminin kong sa pananatili ko sa apartment mo ay naging sobrang masaya ako. Nakalimutan kong lungkot at kirot sa mga masasakit na nagdaan sa buhay ko. Feeling ko ay hindi ako nag-iisa. Sa pananatili ko sa apartment mo ay nagkaroon ako ng pamilya. Iyong taong hinahanap ko na magmamalasakit sa akin. Iyong taong nandyan sa oras na nalulungkot ako o may problemang dinadala. Nang sinabi ko sa iyo na ang pinakakinatatakutan ko sa buhay ay ang mag-isa. Lalo na kapag umasa ako. Pero sa bandang huli pala ay magigising na lang ako sa katotohanan na wala palang nagmamahal sa akin. Totoo ang takot kong iyon. Kaya nang makita kong girlfriend mo sa apartment, alam ko dapat na akong lumisan. Kasi alam ko namang sa bandang huli, hindi ikaw ang palaging nariyan para sa akin. Sa pagitan niya at sa akin, hindi ako ang priority mo. Hindi rin ako bahagi ng pamilya mo. At lalong hindi ikaw ang taong magmamahal sa akin. Aminin ko sa'yo, hindi totoong isa akong tunay na lalaki. Bakla ako, Easy. At ang Josephine na sinasabi kong ex ko, Joseph ang tunay niyang pangalan. At ito ang tunay na dahilan kung bakit kailangan ko nang umalis. Nahuhulog na kasi ang loob ko sa'yo. Unti-unti na kitang minamahal. Pero huwag ka mag-alala ha. Hindi kita guguluhin. At tanggap ko sa sarili ko na walang patutunguhan itong nararamdaman ko para sa'yo. Kaya minarapat ko na lang na umalis upang hindi ako umasa at maiwasan ko ang matinding sakit. At may kasalanan din ako sa'yo, aaminin ko. Nung nalasing ka at pinunasan kita, may ginawa ako. Sana mapatawad mo ako. Good luck na lang sa'yo at sa girlfriend mo. Papanalangin ko na maging masaya at matatag ang pamilyang bubuuin niyo at ipinapanalangin ko na biyayaan kayo ng mga malulusog na anak. Your mate, Jim. PS nga pala, sa probinsya ng punta ko, hindi totoong sa best friend ko ako tutuloy dahil hindi ako magpapatuloy sa pag-aaral sa taon na ito gawa ng hindi sapat ang kita namin sa pagkukopra. Baka sa susunod na semester na ako magpapatuloy o sa susunod na taon. Inilagay ko pala ang binili mong pulsera sa maliit na garapon sa iyong drawer. Di ba sabi mo, kapag gusto mong kalimutan ng isang tao, ilagay mo mga bagay tungkol sa kanya sa isang lugar na hindi mo palagi nakikita. At kapag handa ka na, sunugin mo. Ipapaubaya ko sa iyo ang pagsunog ng pulseras ko. Kinalimutan ko ng halaga niyan para sa akin. Tinupi ko ang sulat at nilagay iyon sa ibabaw ng mesa ni Easy. Binasa kong muli ang nakasulat sa pulseras. I'm yours. Nilikan ko ito at bumulong ng paalam.
Hinugot ko ang drawer at nilagay ko ito sa malit na garapon. Sa ibabaw naman ng sulot ay inilatag ko ang duplicate na susi ng kanyang apartment. Nang nasa bus na ako, kinopya ko ang mahalagang number sa directory ng aking cellphone at saka tinanggal ko ang SIM at itinapon iyon. Nakapagpasya na ako na tuluyang burahin sa isip ko si AZ at magsimulang muli. 4 na buwan na nanatili ako sa probinsya. Walang kontak sa mga kaibigan sa Manila, lalo na kay AZ. Kahit walang sandali na hindi siya pumapasok sa isip ko. Pinilit kong maging abala sa ibang bagay. Minsan ay umiiyak din ako lalo na kapag nag-iisa. Pero ang ginagawa ko na lang ay hayaan ang sariling magsawa sa kakaiyak hanggang sa makatulog. Isang araw habang nasa niyogan ako at tumutulong sa pag-ani ng niyog, biglang dumating si ninang ko. Nagtatatakbo. Pero hindi pa ako nakakasagot. Nakita ko na ang taong sinasabi niya. Si AZ. Oh, anong ginagawa mo dito? Dinadalaw lang kita. Sigurado ka yun lang. Oo. Wala naman ako sakit para dalawin mo. Okay lang ako. Ito naman, ang init ng ulo ka agad. Hindi ka ba masaya na nandito ako? Masaya? Saan? Nakikita mo yan Yan. Yan ang dami kong trabaho dito. Nakikita mo yung mga punong iyan. Yan yung mga akyatin ko pa. Tapos yung mga niyog na nakikita mong yan, bibiyakin ko pa yan. Ipupugon. Tapos dadalhin ko pa sa bentahan ng kopra. O paano ako magsasaya niyan? Sorry naman kung naka-istorbo ako. Ay, ano pa bang magagawa ko? Nandiyan ka na. Sige, ganito na lang. Magtatrabaho muna ako, dyan ka muna. Okay, sige. Tinumbok ko ang isang puno ng niyog na malapit sa kanya. At nang akmang-akyat na ako ay saka naman siya sumingit. Wow! Umakyat ka rin pala? Inirapan ko na lang siya. Nang nasa tuktok na ako ng puno, sinadya kong ilaglag ang mga niyog malapit sa kanya. Iyong inis mo sa isang tao na gusto mo siyang saktan pero hindi mo talaga magawa. Uy! Hindi mo naman ako papatayin yan ha? Lumayo-layo ka kasi, matuto ka magmatsyag. Huwag kang manhid. Kapag ayaw sa'yo, dumistansya ka na. Leche. Ha? Ano? Ano mang sinasabi mo dyan? Wala. Yung niyog na inilalaglag ko, saluhin mo. Uy! Nanadya ka na ha? Saluhin mo nga! Paano ko nga sasaluhin yan? Hindi naman nakakaramdam ang mga yan. Baka ikaw pwede ko pang saluhin. Nakakaramdam din ang mga yan. Sadyang manhid ka lang talaga. Ano? Ano may pinagsasabi mo? Ano nga yun? So ang gusto mong gawin ko, ako yung tatalon para saluhin mo. Well, pwede naman. Pero hindi ako sure kung kaya kita. Oo nga, ikaw talaga yan easy. Kapag hindi ka sure sa nararamdaman mo, sinasaktan mo yung tao. Manhid. Walang... Yung ganoon, yun. Anong sabi mo nga uli? Wala. Ang sabi ko, hetong buko, saluhin mo. Kainin mo. Walang bayad dyan, libre yan. Bumaba ka nga dyan, dito tayo mag-usap. Ang hirap mong kausap dyan eh. How about kung dito tayo mag-usap sa itaas ng puno, ha? Baliw! Nang nakababa na ako, walang imik na binutasan ko ang isang buko at ibinigay iyon sa kanya. Uy, maraming salamat. Oo, ganyan talaga. Salamat na lang sa mga kagaya namin. Salamat lang sa lahat. Yun na yun. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Hugot ka ng hugot. Ginagawa mong biro ang kalagayan natin. Anong ginagawang biro? Hindi ah. Sa kagaya kong umaakit ng niyog, salamat lang ang katapat. Ayan, buko. Binigyan na kita. Sabi mo salamat. Anong hugot ang pinagsasabi mo dyan? Napangiti siya ng hilaw. Doon ko napansin ang bracelet na kapareha nung sa akin na iniwan ko sa apartment niya. Bahagyang napatitig ako sa kanyang pulsuhan. Nang napansin niyang nakatingin ako sa pulseras niya, agad kong ibinaling ang aking paningin sa aking braso at kunwari ay may pinagpag akong insekto na dumapo roon. Hindi pa rin ako umimik. Nang matapos na niyang inumin ng sabaw ng buko, kinuha ko ito at hinati. Gumawa rin ako ng pangkuskus mula sa balat ng niyog at ibinigay iyon sa kanya. Ang galing mo talaga. Oo naman. Ang masaklap lang dahil kahit magaling, iniiwan pa rin. Hindi siya nakasagot. Tinitigan niya lang ako.
Kitang-kita ko ang pumumula ng kanya mukha. At huwag mong sabing ako pa magkukuskus niyang laman para sa'yo. Ang mataray kong sabi ng mapansing nakatunganga na lang siya sa harap ko. Di ah. Bakit kasi nakatayo ka lang dyan? Ito naman. Tinitingnan lang kita. Sabay taliko din. Umupo at nagkuskus ng buko habang ako naman ay nagbubukas ng isa pang buko para sa akin. Nang humarap na siya sa akin, hawak-hawak na niyang isang hati ng buko na natapos na niyang kuskusin. Pero nagsimula na akong kumain. Nagulat pa siya. Uy! Ang bilis naman! Naunahan mo pa ako ah! Hindi ko na siya sinagot pa. Ipinagpatuloy na lang namin ang pagkain. Nang matapos ay binigyan ko ng instruction ng aming mga taga-kopra na ituloy na lang nila ang kanilang ginagawa dahil may bisita pa ako. Dinala ko si Izzy sa bahay namin. Lampas 5:00 na iyon ng hapon. Ito nga palang bahay namin. Bahay ito ng lola ko. Ang sabi ko sa kanya nang nasa loob na kami at nakaupo na siya sa isang bangko. Maganda. Presko ah, tahimik. Nga pala, anong gusto mo? Bibili ako ng pangmeryenda. Naku, huwag ka na mag-abala. Kakain lang natin ng buko. Nabusog na ako dun. Okay na ako dun. Okay. Then bibili na lang ako ng soft drinks ba or beer na lang kaya? Beer na lang at ako ang taya. Ang sabi niya, sabay hugot sa kanyang wallet. No. Bisita kita kaya ako dapat ang bibili niyan para sa'yo. Okay, you're the boss. Sasama na lang ako sa isa bilihan. Malapit lang naman yon, dyan lang yon. Kaya dito ka na lang. Lumabas ako ng bahay. Nang bumalik ako, nagulat siya sa daladala ko. Teka. Asan ang beer? Naubusan daw sila, kaya ito na lang ang iinumin natin. Inilabas ko ang emperador, kape at coffee mate, pati condensed milk. Inilabas ko rin ang binili kong mga chichirya. Ang hard naman yan, emperador. Emperador talaga. Tapos ang chaser natin, kape na may coffee mate. Hindi kaya, ano yun, gatas? Maghintay ka lang dyan, akong bahala. Ang sagot ko. Pinaghalo-halo ko ang emperador at kape, coffee mate at condensed milk sa isang pitchel habang siya naman ay nakatingin lang. Anong lasa niyan? Maghintay ka lang dyan, malalaman mo rin mamaya. Nang matapos ko ng haluin ang aming iinumin, nagtagay ako para sa kanya. Leche. Bakit ngayon ko lang ito natikman? Ang sarap! Hindi na ako kumibo. Uminom na rin ako. Halos wala kaming imikan habang umiinom. Tila naman lumilipad ang kanyang isip. Seryoso mukha. Pero hindi ko ito pinuna. Para sa akin kasi, gusto kong mainitan ang aming katawan para magkaroon ako ng lakas upang tanungin siya tungkol sa aking sulat at sa iba pang bagay-bagay. Nang halos nasa kalahati na ang laman ng pitchel ng aming naiinom, naramdaman ko ang alak sa aking sistema. Nabasa mo ba ang sulat ko? Ang seryoso kong tanong sa kanya. Tumango lang siya, nakayoko at mukhang malungkot. Ano namang masasabi mo tungkol dun? Okay lang. Okay lang. Yun lang talaga. Yan ang pinaka-the best mong sagot. Okay na okay siya. Alam mo, wala kang kwentang kausap. Ginagawa mo lang biro ang mga naramdaman ko. Parang nagsisisi tuloy ako kung bakit ko pa ginawang sulat na yun. Kung bakit ko pa sinabi sa'yo ang lahat ng naramdaman ko. Sana hindi na kita tinanong pa. Wala naman palang kwenta ang mga yun sa'yo. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi mo pa alam ang pinagtataanan ko. Hindi mo alam kung ano mga bumabagabag sa isip ko. Hindi mo alam ang paghihirap ng puso ko. Alam mo na ba ang tunay na dahilan kung bakit ako narito, ha? Dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Ang sabi niya sa seryosong mukha, para namang may sibat na tumusok sa puso ko sa kanya mga sinabi. Dahil ba yan sa girlfriend mo? Ang tanong ko sa kanya, pero tumango lang siya. Doon na naman ako nakaramdam ng selos. Bakit? Ano bang nangyari? Alam mo, Jim, may sasabihin ako sa iyo, ha? Di bang sinabi ko sa iyo noon na
yung girlfriend ko ay hindi nagustuhan ng mga magulang ko dahil isa lang siyang guro o teacher. Well, hindi talaga yun ang dahilan. Hindi siya nagustuhan ng mga magulang ko dahil nang malaman nilang nagkaroon ng operasyon si Pam sa kanyang ovaries. At ang sabi ng doktor, hindi na siya maaari pang magkaanak. Dahil ang naiwang ovary niya ay nagkaroon ng komplikasyon sa hinang operasyon. At ang mga magulang kong magkaapo dahil nag-iisang anak lang nila ako. Kaya yun ang dahilan kung bakit ayaw nila kay Pam at gusto nilang layuan ko siya. Kaya pinutol ko ang communication ko sa mga magulang ko. Lumayo ako sa kanila, naghanap ng trabaho, kumuha ng sariling apartment. Dahil ayaw din ng mga magulang ni Pam na magsama kami kung hindi naman kami kasal. Kaya wala ring magawa si Pam. Kaya solo lang ako sa apartment ko. Oh, tapos? Ayun, last week, nagulat na lang ako nang sinurpresa ako ni Pam na buntis daw siya at lumabas sa ultrasound na isang lalaki. Pero lingid naman sa kalaman ko, pinadalhan na pala ni Pam ang mga magulang ko ng kopya ng resulta ng ultrasound ng bata sa sinapupunan niya. Tinawagan ako ni Pam. Sinabi niya na kinongratulate daw siya ng mga magulang ko. Ibinigay din ni Pam sa kanilang number ko. Ayun, tinawagan nila ako. Ano namang sinabi nila sa'yo? Ang gusto nila, pakasalan ko raw si Pam. Sa sinabi niyang iyon ay tila biglang gumuho ang mundo ko. Naramdaman ko ang pangingilid ng aking mga luha at mistulang sa sabog ang dibdib ko. Pero pinilit ko pa rin magpakatatag. Pinilit kong huwag magpaapekto. Pinilit kong buo pa rin ang aking pagsasalita sa kabila ng pag-crack ng boses ko. Tapos, anong sinabi mo? Naguguluhan kasi ako eh. Bakit naman? Dahil sa sulat mo sa akin. Teka, bakit naguguluhan ka sa sulat ko? Dahil hindi ko alam kung sino ang pipiliin ko sa inyo ni Pam. Itutuloy. Abangan. Alam mo, matagal ko nang alam na ganyan ang pagkatao mo. 1 week pagkatapos kitang tangkapin sa trabaho mo sa akin, gumawa ako ng isang proxy account gamit ang profile picture ng isang gwapong lalaki at hinanap ko ang Facebook mo. Nung una hindi kita ma-search, nakaset yata ang account mo sa friend or friends lang ang pwedeng maka-add sa'yo. Nang isang beses tinanong kita kung sino ang best friend mo, sinabi mo ang pangalan niya sa akin at siyang hinanap ko, si Chan. Inad ko siya. Tinanggap niya ang friend request ko. Doon kita nakita sa listahan ng friend niya. Inad kita, tinanggap mo ang friend request ko. Tapos nag-PM ako sa'yo ng thank you.